Hi guys, good morning. Bago ko mag-shares guys, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe sa aking channel, i-like at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ibang ko pang mga bagong i-upload na video. So ngayon guys, ang isi-share ko tungkol guys sa mga bagong drivers na kukuha lang ng lisensya guys para maging isang driver dito sa Dubai. Ngayon guys, gusto nilang dumaan sa highway sa mga 6 lane. Yan ang isi-share ko guys, i-road test ko yan guys para makakuha naman sila ng idea. Okay, tara. So ngayon guys, nandito na tayo sa highway. Yung mga beginners na driver na natatakot na dumaan sa mga 6 lanes, sa mga big road. So ngayon guys, pwede tayong dumaan pero dito lang tayo sa slow lane. Kasi ang slow lane guys, para lang to sa mga beginners, sa mga new driver. So dito lang dapat tayo, wag tayong pumunta sa fast lane. Kasi pag pumunta tayo dyan guys, may posibilidad na matins tayo, matakot tayo na tinatabihan ng mabibilis na sasakyan. So dito lang tayo sa slow lanes kasi makakarating din naman tayo guys kung mabagal ang takbo natin. Kaya ko to sinishare sa inyo guys kasi mayroon kasing mga new beginners na driving nagtatanong sa akin kung pwede na nga ba sila dumaan sa mga malalaking highway kasi nakakuha na sila ng bagong lisensya. So pwede naman guys, pero pwede kayong pwede kayong magsama ng mga professional drivers. Itabi nyo lang dito sa passenger seat kasi yun ang mag-guide sa inyo. Pero kung kaya nyo naman mag-isa, so why not, pwede nating i-try. Kaya yung iba naman guys, nakakuha ng bagong lisensya para hindi nila talaga makakalimutan ang pagmamaneho, nagre-rent a car sila guys. Kumbaga pinapractice talaga nila yung pagpapa-drive. Dahil kung wala ka talagang practice, halimbawa nakakuha ka ng lisensya tapos ihinto mo na yung pagdadrive, so makakalimutan mo yun. So kailangan mo talaga mag-rent a car ka para ma-master mo yung pagmamaneho. Kaya yung iba may lisensya tapos mga ilang buwan din nila alam na pala sila, makakalimutan pala nila pag nag-actual na, pag nagkakaroon na sila ng sasakyan o kaya na-hire sila sa isang company. So natitin sila guys. So advice ko sa mga beginners na may lisensya na guys, pwede kayong mag-rent-a-car. Magkano lang naman ang rent-a-car guys? Mga 2 araw, 3 araw nyo sa pagpa-practice. So master nyo na. Hindi na kayo matins pag dumaan kayo sa mga ganitong highway. Kasi sa totoo lang talaga, lalo na sa mga babae, natatakot talaga yung pag unang hawak ng sasakyan. Okay lang kung mga malilit na daan kasi hindi naman mabilis ang takbo dyan. Pag ganito kasi na mabilis ang takbo, bawal talaga ang pumunta sa fast lane. Kasi dyan sa fast lane na yan, ang takbo kasi dyan is 100 to 120 km. So hindi ka pwedeng pa bagal-bagal dyan kasi bubusinahan ka ng mga katabi mo. Okay guys, sana ito nakakatulong to sa inyo yung sinishare ko na pwede na tayong magmaneho ng sasakyan kahit nasa malalaking highway katulad dito, para ma-experience nyo rin yung ituturo ko sa inyo. Okay, so sana sa mga nagbabalak na mag-drive sa mga ganitong kalawak na daan, so kailangan mapanood nyo itong video ko na isi-share ko sa inyo para makakuha rin kayo ng experience. Kasi mas maganda talaga kung meron kang experience. Kasi pagdating sa mga ganito, di ka na matatakot. Di ka na pwedeng matatakot pag siningitan ka ng mga ibang sasakyan.
At saka guys, huwag nating kalimutan yung tinuro sa atin nung nag-aaral pa tayo pag driving. So yung mata natin, kailangan magkabilang side mirror every 5 seconds, nakalingon yan guys, kasi hindi natin alam kung nakapokus lang tayo sa unahan guys, hindi natin alam pag biglang singi tayo, meron palang parating, bigla na lang tayong mabulaga. So mas maganda yung every 5 seconds nakalingon ka sa bawat gilid, sa bawat side mirror, para kung ano mang parating nakikita mo agad. Saka yung distance ng sasakyan guys, wag rin natin kalimutan, isang sasakyan ang pagitan, kasi pag dumikit ka, delikado. Ngayon guys, kung mag change lane tayo guys, tingin muna tayo sa side mirrors magkabilaan guys bago tayo mag signal. Ngayon guys, kung maluwag naman guys, wala namang parating, malayo naman yung parating sa likod, so pwede na tayo lumipat ng lane guys. Pwede tayo lumipat sa kaliwa, o kung gusto mong lumipat sa kanan, basta importante safety yung paglipat natin guys sa magkabilang linya guys. Okay guys. At isa pa guys, bawal tayo gumamit ng cellphone guys, dahil bago tayong driver. Kung mayroong tatawag sa atin, huwag nyo munang sagutin. Kung hindi naman importanteng tawag, kailangan nakapokus lang tayo sa daan guys. O mas maganda kung mayroon tayong headset or wireless na Bluetooth guys, mas maganda guys. Lagay lang natin sa tainga kung mayroon mang tatawag, so pindutin lang natin yung call, pwede tayo makipag-usap. So yun ang tip ko sa inyo guys. At kailangan guys, huwag tayong magmamadali mag-drive, huwag tayong pabara-bara sa daan, dahil tayo'y bagong driver, pamilyar pa lang tayo sa mga katulad dito, mga big road, mga 6 lane. So kailangan yung takbo natin guys, huwag natin ilampas sa 80 km guys, dahil madidisgrasya tayo, madadali tayo. So yun lang ang tip ko sa inyo guys. Sana malaking tulong tong sinishare ko sa inyong pagro-road test sa may mga bagong lisensya. Sana malaking tulong tong mga guys. So yun lang guys, maraming salamat. Sana huwag niyong kalimutan ang aking sinishare sa inyo. Kung kayo mayroon ng sasakyan, or kahit saan man tayo sa abroad guys, kasi ako guys, andito ako sa Dubai. Kung nandiyan man kayo sa ibang bansa din, sa Europe o sa Middle East din, so sana magamit nyo rin tong sinishare ko sa inyo, kasi parehas lang naman yung ano kung hindi ako nagkakamali, parehas lang yung turo siguro ng dito sa Middle East at saka sa ibang bansa. Parehas lang. Di ko lang alam sa Pilipinas, kasi alam naman sa Pilipinas alam nyo naman ang takbo ng pagdadrive doon. Ayaw ko na lang sabihin kasi mahirap na. Pag dito talaga tayo sa abroad, kailangan tayong sumunod sa mga rules and regulations sa daan. Okay guys, maraming salamat po. Sana malaking tulong tong inishare ko sa inyo. Okay guys, maraming salamat guys. See you sa panibago ko pang mga video. Sana mapanood nyo pa guys. Okay guys. Katulad nito guys, maraming sasakyan guys, kailangan natin magdandahan pagpatakbo. Hindi kailangan magmamadali tayo sa daan kung tayo'y baguhan guys. At
daanin mo natin yung mga nagmamadali, basta andito lang tayo sa slow lane. Huwag tayong pumasok yan sa fast lane guys, kasi para lang yan sa mga professional na driver guys, yung matatagal na guys. Abutin na siya, bibilang na sila ng mga taon, 5 years pataas. So dapat pag tayo ipaguhan, disiplina ang kailangan guys. Huwag tayong abusado mag-drive. Kailangan kung ano lang yung tamang nakalagay sa daan na takbo, halimbawa 60, 80, yun lang dapat. Huwag tayo sumobra kasi mahirap na guys. Kasi pag dito kasi sa abroad, pag sumobra ka sa speeding mo, mayroon din fine. Mahal din yung fine pag nag-over speeding ka. Kasi yung mga daan kasi dito mga guys, tatad ng camera. Pag sinabing 100 kilometers, kailangan 100 ka lang talaga. Pag sinabing 120 lang talaga guys. Pag sumobra ka, automatic